sisihin niya yung staff niya. Kasi dapat yun, ano, dali-dali namang i-research yun. I-google mo lang yun eh. Tungkol dun sa pag-attend sa NSC o tungkol sa pagkatanggal. Makikita mo ron yung kung ano talaga nangyari. He is grossly misinformed. Dapat to, yung mga tao niyo, stop, nag-research muna kayo. Attorney Sal, matapos sa sagutin ni Executive Secretary Lucas Bersamin, ang inilabas mong statement, ito kaugnay Attorney Sal, no, sa pag-exclude kay Vice President Sara Duterte sa NSC. Ito yung naging statement ni Executive Secretary Bersamin, and I quote, dalawang bagay ano, meron ako nabasa na something that reminded me that Panelo, during his time as a presidential advisor, was also advocated the exclusion of then Vice President Leni Robredo. No, so he has no moral authority to question the decision of the president. But the second thing that I would like to emphasize here is this. Look at it this way. The National Security Council is an advisory body, and this is an advisory body in relation to the president as the commander-in-chief. So the president has the right as well as the responsibility of seeing to it that whoever advisors his fullest trust and confidence. Now, I'm not saying that the vice president does not anymore deserve to be trusted, but I'm just saying that with the recent developments, it is not going to be good advice or good action on the part of the president to still have her on board. Now, anyway, the president has the absolute power, the power of absolute reorganization, meaning he can choose the people he listens to or he would listen to. So if the National Security Council is supposed to be including members who are trusted by the president, then let it be understood in that line. Wala kaming personalan, but my statement before was the vice president has ceased to be relevant as far as the responsibilities of that membership in the National Security Council is concerned. Ano ang sagot mo sa pahayag na yan ng iyong kaibigan ni si E.S. Bersamin? Actually, sinagot na natin yan. But you know, kahapon kasi nakakantsawan siya kasi si Jade nagtatanong tungkol sa tahimik ang Malacanang doon sa aking statement. At sinasabi nga ng mga ibang news anchors, hindi pinatulan ng Malacanang. Nag-dead ba ang Malacanang? Sabi ko, mayroon kasi pagtanggol lang isang indefensible position. Aba, kaya siya nagbigay ng response. Kaya lang, mawalang galang na kay E.S. Bersamin. He is grossly misinformed. Dapat to, yung mga tao nyo, stop, nag-research muna kayo. Because I have never advocated for the exclusion of former VP Robredo in the National Security Council nor in the cabinet. Katunayan, gaya ng statement ko, yan si VP Robredo, inanyayahan at dumalo sa National Security Council na ginanap noong July of 2016 kasama ang 4 na presidente. Kaya hindi totoo na nag-a-advocate ako. Pangalawa, ang isang miyembro ng kabinete cannot be advocating the exclusion of another member of the cabinet, or for that matter, the vice president. Ang ginawa ko lang noong siya ay hindi na inanyayahan na umattend ng cabinet. Sa cabinet meeting to, sa National Security Council, maling-mali siya doon. Misinformed siya. Walang advocacy gano'n. Yung hindi inimbitahan siya sa pag-attend ng cabinet, that was because, ang basa ko doon at yun ang paliwanag ko, she was being saved from embarrassment sa loob ng kabinete. Kasi unlike Inday Sara Duterte, nag-criticize siya after resigning her cabinet position. Kasi talagang malaswa. Hindi magandang tingnan. Miyembro ka ng kabinete, tapos babalatan mo paglabas mo sa sa Malacanang. Ayun ang ginagawa ni VP Robredo noon, binibira niya. At sa tingin ko, si Presidente Duterte kasi noon, mabait sa mga babayan, mga galangin. Ayaw niyang mapaya. Kasi every time na babanat siya, syempre,
kakaroon ng cabinet meeting. Mabuti, napipigilan namin ng mga sarili namin na kantsawan siya, upunahin siya, o i-confront siya. Ah, pero hindi siguro, hindi tatagal yon. Maaaring mangyari na talagang, siyempre, dahil ginagawa mo yun, most likely, hindi makakatagal lang isa, dalawang cabinet members siya na pupulaan siya. Baka maging friction yon among the members of the cabinet. Kaya para hindi na umabot doon, hindi na lang siya umaten. Yun ang katotohanan doon. Wala akong advocacy on the exclusion. At siya naman, nag-resign nga. Dahil siguro naniniwala naman siya na hindi na maaaring manatili siya doon. Tapos binibira niya ang administrasyon. So, yun ang aking kasagutan doon. Pangalawa, nakakalimutan ng magiting ES na dating Chief Justice ng Korte Suprema that the expression of dissent when you criticize a move of the president is covered by the freedom of speech and of expression. That's the freedom of dissenting na tinatawag. Hindi masama yun mag-dissent ka at sabihin mo ang dahilan. Kasi ang dahilan ninyo, reorganization lang. Kaya naman nasagot ko sa inyo, mukhang politika yan kasi marami ng reorganization ang ginawa, never naman tinatanggal ang vice presidente. Yun. Yun. Sana wala na siyang violent reaction sa sagot mo, Attorney Sal. Correct, hindi naman violent ang reaction niya. Mali nga lang, misplaced. Attorney Sal, kaugnay Yes. Yes, Attorney. Yung stop mo, Ha? sisihin niya yung stop niya. Kasi dapat yun. Dali-dali namang i-research yun. I-google mo lang yun eh. Tungkol dun sa pag-attend sa NSC o tungkol sa pagkatanggal. Makikita mo ron yung kung ano talaga nangyari. Samantala, Attorney Sal, kaugnay po sa posibleng pagdeklara ni Marcos Jr. ng martial law, ito ang tugon ni Bersamin. And I quote, alam mo kung iniisip mo yan lagi, that's malicious. And because the Constitution is very clear when may a president declare martial law, I don't think it is in the mind of the president right now. What he has in mind is the economic prosperity of the country, the health and welfare of the people, especially those of the lower classes, and the prioritization of his legacy projects. The president accepts that as the number one concern, it's about the martial law. It's not about extending himself in power. No, sabi niya, he has no thinking about that. Hindi naman ito nag-iisip ng martial law ang presidente, Attorney Sal, sabi ni ES. Agree ako sa kanya. Agree. Kasi hindi mo kailangan tanggalin ng vice presidente para magdeklara ka ng batas militar. There are elements, foundations for declaration of martial law. And yung exclusion ng vice presidente, wala eh. Malabo naman yan. Ako tingin ko lang yan, yung nagbigay ng mga payag na gano'n eh. Nawawala na kasi siya sa limelight, kailangan makabalik. Kaya nag-issue na lang ng unang statement. Yun yun. Well, whatever it is, Attorney Sal, kung hindi man martial law ang kasi ito, reaction lang naman ng taong bayan, ng netizen, baka mag-declare ng martial law. Kung hindi papunta doon, ano ba ang pinaplano ng administrasyon? To stay in power? To gain more power? Sabi mo, Are they preparing for 2028, Attorney? Ana, di ba sabi mo ng isang araw, kahit na hindi magdeklara ng martial law, ang feeling ang martial law na eh. Actually. So, what is there a need for a declaration kung yan ang feeling na ng tao? Oo nga. So, Attorney Sal, tumaas pa ng 16.90 trillion pesos ang total outstanding debt o utang ng pamahalaan hanggang noong Nobyembre ng nakarang taon. Mas mataas man ito ng higit 10% kumpara sa kaparehong panahon noong 2023. Nasa 0.4% naman itong mas mataas kumpara noong October 2024. Ang isa sa naging dahilan umano ng pagtaas ng utang ng bansa ay dahil sa paghina ng halaga ng piso kumpara sa dolyar. Sabi mo, Attorney Sal, hindi tayo dapat matakot kapag tumataas yung utang natin, di ba?
Oo, okay lang yan. Kaya naman nating bayaran. Basta ilagay mo sa tama. Huwag nakawin. Huwag ilagay sa bulsa. Tandaan natin, okay lang mangutang kung ito ay inaalat sa dapat sa mga proyekto. Oo.